Nagkamali daw ang Pre-Trial Chamber 1 ng ICC nang hindi nito ikonsidera ang medical reports ni dating Pangulong Rodrigo Duterte base yan sa Notice of Appeal na isinumite ng kanyang kampo. Sa pinakabagong assessment na inilabas ng International Criminal Court, fit to trial na si Duterte, bagay naman na kinontra ng kanyang kampo at iginiit na isaalang-alang dapat ang compromised cognitive condition ng dating Pangulo. Tunghayan ng balita. Makalipas ang 4 na buwan mula na ipagpaliban ng confirmation hearing ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na inisyal na nakatakda noong September 23, 2025, ipinag-utos na ng International Criminal Court o ICC Pre-Trial Chamber 1 ang pagpapatuloy ng pagdinig ng kaso. Sa ibinabang desisyon ng Pre-Trial Chamber 1, idineklara nito bilang fit to trial si Duterte at na may sapat na kakayahan at kapasidad para lumahok sa paglilitis. Matatandaan na ipinagpaliban ng pagdinig matapos katigan ng korte ang apelan ng defense na hindi fit to trial si Duterte, bunsod na rin ng deteriorating health at cognitive condition ng dating Pangulo. Sa bagong desisyon, isinaalang-alang daw ng ICC ang mga nakalipas na assessments at examinations ni Duterte at natukoy na maaari na siyang lumahok sa paglilitis. Ang findings na ito ng ICC hindi naman sinang-ayunan ng kampo ni Duterte. Sa inihain nilang Notice of Appeal, iginiit ng defense na nagkamali ang Pre-Trial Chamber 1 nang hindi nito ikinonsidera ang medical reports na isinumite ng neurologist at neuropsychologist mula sa panig ng defense na naglalaman ng findings patungkol sa deteriorating health at compromised cognitive condition ni Duterte. Nakasaadaan nila sa nasabing report ang findings ng medical experts na maaaring maging batayan kung ipagpapatuloy pa ang detensyon ni Duterte. Dahil sa mga pagkakamaling ito, hinihiling ngayon ng kampo na mabaliktad ang desisyon, gayon din ang immediate interim release ni Duterte mula sa detensyon. Samantala, bago maisumite ang apela, ibinabana ng Pre-Trial Chamber 1 ang schedule ng nakatakdang confirmation hearing ng kaso ni Duterte simula sa February 23. Mayroong tig 30 minuto ang prosecution, ang common legal representatives of victims at ang defense para sa kanilang opening at closing statements. 2 oras at 30 minuto ang ibibigay sa prosecution para sa submissions ng merits, 1.5 oras naman para sa CLRV. Mayroon namang 3.5 oras ang defense para sa kanilang submissions. Ang nasabing oras ay hahatiin sa 4 na session days mula February 23, 24, 26 at 27. Bukod sa schedule ng confirmation hearing, pinaghahandaan na rin ngayon ng korte ang pagdinig na nakasentro naman sa review of detention. Dito tatalakayin ang mga sirkumstansya kung kinakailangan pa ba ang detensyon kay Duterte. Para sa EuroTV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino.